Dahil sa sobra mong papel, sa sobra mong bida-bida, dumidiskarte ka ng sarili mo. May balita ako nga, napatawag dyan, nagkaroon tuloy ng conference ngayon. Napatawag. Dahil sa ano ba itong ginagawa ninyo? Alam nyo, sabi ko sa inyo, itong kapalpakan yung ito. Kapalpakan to eh. Utusan na naman sigurado ito. Kung sino man ang pumapapel diyan sa ating Pangulo. Naku, mukhang alam ko na kung sino to. Mukhang kilala ko na. At kung ito ba ay utos mismo ng ating Pangulo o utos lamang ng isang sekretary na umeepal na naman dahil kakandidato sa 2025. May isang sekretary dyan na bida-bida at gusto niya marami siyang report kahit bara-bara na ho ang ginagawa. Behalf of those who are with the hakbang ng Maisog, personally walang epekto ito kundi lalong manggigigil at lalong mag-aalab ang damdamin ng mga nakikisa sa hakbang ng Maisog. Marshalo na nga ba? Yan ang tanong ng ating mga kababayan dyan ho sa Davao. Alam nyo, kakaiba ho yung nangyari dyan sa KOJC kanina. Kasi ito muna konteksto nito. Bakit ho ba sila nagpunta dyan? Yan ang unang tanong eh. Bakit ho ba nagpunta yung mga kapulisan, yung isang batalyon yun na nagpunta doon at pilit na pumapasok at binubuksan po yung lugar? Alam nyo, ito lang ho yan ha. Ang talagang dahilan ho kung bakit ho sila magpunta doon ay para ho iserve yung warrant. Hindi ho para sa search warrant. Magkaiba ho yun. Anong ibig sabihin ho? Pag sinabi mong search warrant, papasok ka doon, may hahanapin kang partikular na mga gamit. Yun ho ang ibig sabihin ng search warrant. Depende ho kung ano yung nakasulat ho doon. Tandaan natin, ang nag-i-issue po noon, korte. Okay? Ngayon, ano po yung warrant naman? Ibig sabihin po nun, may huhulihing tao o di kaya mga tao. So anong ibig sabihin nun mga kababayan? Simpleng-simple lamang po. Pumunta yung mga isang batalyon na mga kapulisan doon, talagang full armor. Akala mo naman ang huhulihin ay terorista. Nagpunta po sila doon para po i-serve po yung warrant of arrest. Ibig sabihin, hulihin yung particular na tao. At ang tao na ho ito, ang pagkakita ko ho dun sa papel ay si Pastor Quibole at ilang pang mga personalidad ng KOJC. Ang nakakapagtaka lang ho kasi dito, unang-una, sabi ho mismo ng ating kapulisan, kailangan po ay may koordinasyon. Hindi po ako nagsabi niya na yung pong ating spokesperson sa PNP. Kailangan maayos ang koordinasyon at sa harap po ito ng abogado. Pero hindi ho gulatan ng ginawa. Isipin nyo, nagsimula daw ng 4:45 AM. Ibig sabihin po, nananadya para manakot etong mga kapulisan. Alam nyo, hindi ko masisisi itong mga kapulisan natin. Nautusan na naman sigurado ito. Kung sino man ang pumapapel diyan sa ating Pangulo. Naku, mukhang alam ko na kung sino to. Mukhang kilala ko na. At kung ito ba ay utos mismo ng ating Pangulo o utos lamang ng isang sekretary na umeepal na naman dahil kakandidato sa 2025. So gusto niya magpa-impress para may mai-report sa SONA ang ating presidente. Kasi ang balita ko, balita ko lang naman po ito napag-utusan yung mga sekretary na magbigay ng report kung ano yung nagawa nila ng taon na ito. At alam nyo, may isang sekretary dyan na bida-bida at gusto niya marami siyang report kahit bara-bara na ho ang ginagawa. Katulad po nga nito. Dahil unang-una, ang binibigay po dito ay warrant of arrest. Ibig sabihin po, may huhulihin. Hindi mo pwedeng halughugin yung isang pribadong lugar para lamang po may mahuli ka. Ibig sabihin, kailangan magko-coordinate ka muna. Ipapakita mo, actually dapat nga ang alam ko kailangan po talagang may kaayusan yan kasi delikado ho ang pag-serve ng search warrant supposedly.
So dapat may kaayusan po ito, may koordinasyon, at una-una pwede nyo naman paligiran sa labas eh. Kung makakalabas o hindi makakalabas yung tao, tama, mali. Hindi mo papasukin ng bigla-bigla lang tapos maghahalughog ka dyan. Naku, delikado ho. Bakit to ganon? Kasi ang iniiwasan dito, yung mga tiwaling pulis, usong-uso na naman ngayon yan eh. Yung raid, na sa totoo lang, hindi naman na raid, pero nakawan. O kung hindi naman nakawan, alam mo kung ano? Taniman. Nangyari na po yan, di ba? Kay Congressman Tebes, na ngayon, nakalaya na sa Timor-Leste. Oh. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po, ginagawa ho ito talaga ng ilang mga tiwaling pulis dahil nautusan sila, oy, magtanim tayo dyan ng kung ano-ano. Magtanim tayo. Kaya nga alam nyo, ang galing ng ginawa ng KOJC at ng kanilang abogado dahil po, natiktikan na ho nila na merong magre-raid na nagaganap at nakita nyo naman, pinalitan lahat ng kapulisan, karamihan ng pulis doon, pati yung kanilang boss nila doon, pinalitan sa Davao. Tapos nagpadala ng SWAT, nagpadala ng SAP, kung ano-anong pinapadala. So natiktikan na nila. Kaya ang ginawa nila, lahat ng barel, maging hindi pagmamay-ari ni Pastor Kibuloy, ay kanila na po itong inireport sa kapulisan. Ito ho, para wala ng problema, ito, we are giving it to you. Binibigay namin ito sa inyo ng malaya at hindi kayo nanguhuli. Lahat po ito ay legal. Meron ng mga lisensya ho yan. Kaya nga ho nila ginawa yun kasi alam na nila mangyayari ito. Nangyari na nga po yan, di ba, kay Congressman Tebes, nagtanim ng kung ano-anong bagay doon sa kanyang farm, di ba? Ang layo-layo, tinaniman doon sa ano. Eto, ang laki-laki ng KOJC. So, maglagay ka lang dyan ng kapirasong baril, pwede ka na kagad makasuhan. Kaya nga, importante na may koordinasyon. Para pagpasok, may magtitingin anong problema, anong meron. Ito, magtitingin, may video. Buti na lang alerto po ang mga worker ng KOJC at pagdating nakabarikada ho sila at kahit papaano nakuhanan nila ng video. Nakitang-kita nyo naman sa video, overkill ang ginawa ng kapulisan. Alam nyo, kaya tuloy may mga nagsasabi, may martial law na ba ngayon dito sa Davao? May martial law na ba? Ano nangyayari? Bakit ganire? Bakit to? Parang wala ng batas. Kasi tandaan ninyo, nung martial law, kaya nga martial law, ang kapulisan na nagdidesisyon ng mga bagay-bagay, kasundaluhan, partikular, di ba? Batas militar na, ika nga. Batas ng military. Hindi naman po tayo ganun ngayon eh. Hindi po batas ng kapulisan o ng military o ng mga sekretary. Tayo po ngayon ay may batas mula sa husgado. Sila ho dapat ang ang nagbibigay at nagsasabi anong gagawin. Tila iba na ho nangyayari. Tila iba na ang nangyayari na ho. Itong mga kapulisan at itong sekretary ang nagdidesisyon. Okinawa ka. Okinawa. Alam mo, pambihira ka talaga, oo. Dahil sa sobra mong papel, sa sobra mong bida-bida, dumidiskarte ka ng sarili mo. May balita ako nga, napatawag dyan, nagkaroon tuloy ng conference ngayon. Napatawag. Dahil sa ano ba itong ginagawa ninyo? Alam nyo, sabi ko sa inyo, itong kapalpakan yung ito. Kapalpakan to eh. Wala naman dun yung tao. Sabi nga ni Idol Jason, sabi niya, grabing intelligence nyo, sablay. Ang laki ng intelligence ng kapulisan, and yet, sablay yung impormasyon nyo na naandun si Pastor Kibuloy. Sino ba naman tanga? Sige nga, mag-isip-isip po kayo. Sinong tanga magtatago doon sa loob? Hindi ko alam kung asan si Pastor, ha? Wala hong may alam
Pag tinatanong ko yung mga taga-SMA, di nila alam. Wala hong may alam kung asaan si pastor. Pero common sense naman, anak kayo ng wedding. Common sense. Kung talagang may utak kayo, bakit nandun magtatago sa loob ng KOJC yung pastor? At naman, napapa. Ano ko sa inyo eh. Alam nyo kung bakit? Sinong tanga magtatago doon? Pero alam ko hindi kayo tanga. Alam ko hindi kayo tanga. Alam ko na kaya nyo ginawa yan ay dahil may plano kayong hindi maganda. Kasi sino ba naman tanga? Alam mo na nga pastor siya doon mo pa hahanapin sa loob. Siyempre magtatago yan. Kung ako magtatago sa iba, ako magtatago. Alam mo, magtago ako sa loob ng bahay ko. Ano ba naman katangahan yan? Di ba? So, bakit yun pupuntahan pa yun doon? So, ibig sabihin, may plano kayo. Ano plano ninyo? Nabulilyaso yung plano ninyo kasi pambihira. Nandun ang SMNI, video-video lahat. Pati mga tao naka-video. Talagang pag kayo nagtanim doon, huli kayo doon. Basyo kayo doon. Alam mo, nung may nakita nga akong video, yung binubuksan, di hinaharang ng mga taga-KOJC, umalis na yung mga taga-KOJC, nabuksan na yung gate, hindi naman makapasok yung mga pulis. Parang nag-aantay ng utos mula sa taas. Ano ba namang ginagawa ninyo? Ako, ito lang masasabi ko sa inyo, kayong mga kapulisan. Huwag sana kayong sumunod sa illegal order. Alam nyo kung bakit? Ito bigyan ko kayo lang konting paliwanag mga kapulisan. Pag kayo kinasuhan, kung sino man yung gawin ninyo yung mga illegal order, pag kayo kinasuhan, hindi naman kayo sasaluhin ng sekretary. Akala ninyo sasaluhin kayo ngayon. Ngayon, maaring saluhin kayo. Pero tandaan nyo, ang kaso, tumatagal yan. Nalalagpasan yan yung nakaupo. Paano kung dumating yung panahon na iba nang nakaupo? Tuloy-tuloy pa rin yung kaso ninyo. At hindi na kayo, sa tingin ninyo, pag-aaksayan pa kayo ng panahon nung secretary o nung boss nila? Sa tingin ninyo, pag-aaksayan pa kayo ng panahon nun? Hindi na. Kaya kayo, pag pumayag kayo sa illegal order, yari kayo. At nakuhanan kayo ng video, yari kayo. Kayo ang mananagot, hindi yung boss ninyo. Yung boss ninyo, makakalusot yan, sigurado. Ang daling lumusot nila. Kayo ang mapapahamak. Kaya huwag kayong papayag sa illegal order. Sundin nyo lang. Asan yung papel? Pag sinabing warrant of arrest lang iserve nyo lang. Hindi nyo hahalughugin yung lugar. O di kaya pag inutusan kayo na gumawa ng hindi tama, huwag nyo sundin. May isip kayo. Mag-isip kayo. Yung mga politiko na yan, sandali lang yan, 6 na taon lang yan. Mawawala din yan. Eventually, may iwan kayo sa ere. Makakasuhan pa kayo. So, huwag kayong papayag, mga kapulisan. At kayo naman, taga-KOJC, ito lang, lagi nyong tatandaan, huwag kayong gagawa ng, alam kong hindi kayo mga bayolente. Yung mga nahuli nga dun, sabi nila may hawak daw ng itak. Naturalmente, yun ang trabaho nila. Nagtataba sila ng mga damo. Farmer. May mga farmer po kasi sa loob dyan. Ang laki ho kasi niyan Napasok ko na ho yan. May farm dyan. Meron mga hardinero dyan. Talagang may daladalang itak kasi po, nagfa-farm mo sila dyan. Paumaga ho yung papunta sila sa farm. Kaya kesyo may daladala daw na itak. Natural, mga worker yan Pambihira naman kayo. Sana kung iitakin kayo, hindi naman kayo iitakin Di ba? Tapos kung ano-ano na sinasabi nitong kapulisan na merong ganito ganire. Pambihira naman kayo dyan sa kapulisan natin. Huwag kayong papayag dyan. At saka kailangan bang saktan nyo? May mga minor pa nga ho. May nakita akong picture Ilalabas ho dyan mamaya ng SMNI ho. Yung mga picture ng mga minor na nasaktan. Tama po ba yung ginagawa ninyo? Ano ba talaga? Martial na ho ba dyan sa Davao? Mabihira naman kayo. Sana, alam nyo sa ginagawa ninyong yan, baka mamaya mag-init ulo ng mga taga Davao. Hindi, kaya alam mo, di ba, sinabi ko na, kunento ko isang araw to Di ba, kaya nga sila may nagtimbre sa akin na sabi sa airport daw, medyo susubukan nilang pigilin ng pag-alis ng mga taga Davao doon. May nagsabi sa akin O, di ba, naikwento ko sa inyo yan?
Tapos biglang sunod-sunod na yung mga pangyayari na to. Kasi mukhang may plano talaga silang gawin dyan at pipigilan nila yung pag-aklas ng tao. Alam mo, wala namang pong masama kung mag-rally ang tao. Sa katunayan, nasa konstitusyon natin ito. Tayo ho'y malayang makakapag-rally, tayo ho'y malayang maipapahayag natin ng ating saloobin. Parte ho yan ng ating freedom of speech. Wala akong masama dyan. Kaya lang sa ginagawa nyong ito, lalo nyong ginagalit ang taong bayan. Kasi pang-aabuso ito sa mga wala ngayon sa kapangyarihan. Di ba ho? Ibig sabihin yung mga ordinaryong Pilipinong tulad namin, kung yung mga katulad nila Pastor Kibuloy kaya nyong gipitin, paano pa kaya yung mga katulad naming ordinaryong Pilipino? Ito lang ang gobyernong grabing makasakal sa kalayaan na magpahayag. Hindi lamang po yan sa maisog. Diba? Maisog na ginigipit nyo lahat ng rally. Etong kay Pastor Kibuloy. Lahat ng mga kalaban sa politika, from Congressman Tebes, Bantag, kila Governor Rubahib, Cebu City Mayor Rama, at kung sino-sino pang panggigipit na ginagawa ninyo. O kahit nga yung vlogger, kinakasuhan ninyo. Sino ba naman gunggong na pati vlogger pinapatulan ninyo? Diba ho? Ibig sabihin, may problema ho talaga kayo sa masyado kayong balat sibuyas. Ayaw ninyong bigyan ng kalayaan ng mga Pilipino magsalita. Ano ba kasi ganito lang kasimple yan Ang mga taong nagagalit pagka sila'y pinupuna o di kaya sila'y sinisita, kasi ibig sabihin yan meron kayong tinatago. Ano ba tinatago ninyo? Di ba? Meron ba kayong tinatago at tila takot na takot kayo sa taong bayan? Na madinig ang boses ng taong bayan. Alam nyo, ingat kayo dahil lahat ng bagay, sabi nga ang karma, digital yan. Baka mamaya, sumablay kayo ng todo-todo, magalit na sambayanan at talagang pumutok na ho. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, ilang beses ko sinasabi, ayoko na mag-alsa ang tao, ayokong pumunta ng EDSA, ayoko ng ganyan. At maging si Pangulong Duterte, ayaw yan. Dahil ayaw niya mapapahamak ang mga kababayan natin, ayaw yan. Pero siyempre, hindi natin mapipigilan ng damdamin ng mga kababayan natin sa ginagawa ninyo. Kasi hindi lang naman yung mga pinuno ang inyong pinupuna o ginigipit o pinipersecute. Mismong mga taong bayan na mga ordinaryong Pilipino. Ako, basta tayo mga kababayan, lalong-lalo na mga banateros, ano lang tayo, kalma lang po muna tayo. Wag tayong gagawa ng antay natin ng hudyat ng panahon. At higit sa lahat, manalangin tayo, ha? Dahil itong mga demonyong to, mukhang sinaniba na ata itong gobyerno na to ng mga demonyo Kaya hayaan lang natin muna ang hustisya. Meron yan, nandyan yan, sigurado tayo. Hindi ho papayag ang ating mga kasundaluhan na ginaganito ho ang mga ordinaryong Pilipino. Kado, no? Sir Jay? What do you make out of this development, Attorney Rodriguez? Ano yun, hindi mali. Ano yun, again, Jay? What do you make out dito sa, I'm sure by this time, alam mo na ang nangyari dito sa Davao, itong paglusob ng batalyon ng mga Special Action Force, armed to the teeth, ang tawag nito, nilusob itong mga compound ni Pastor Kibuloy ng KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ba kasi alam ko, matagal kayo nagsama ni Bonget, ano ba ito? Is this expected? Nakaplano ba ito? O ito ba isang pagkilos na dapat maunawaan ng gusto ng taong bayan? Alam mo, Jay, lahat ng nagaganap ngayon is unexpected. At it's very out of his character, yung mga kaganapan. Simula nung siya ay naging Pangulo. Well, at least siguro yung mga first 3-4 months ay maayos. But beyond that,
ay it's totally out of his character. Now, yung nangyayari kanina sa Davao, yun talaga ay dapat kundinahin sapagkat bagamat merong kasong kinaharap si Pastor Kibuloy, kahit ang akusado ay mayroong karapatan. Hindi naman nalulusaw yan at yung convicted nga ay mayroon pa rin karapatan. May remedyo pa ng abila at kahit yung mga persons deprived of liberty, may karapatan pa rin yan sa loob ng koreksyon o sa loob ng kulungan. Yung nangyari kanina is in the usual Marcosian style or Marcosian fashion. Ito ay excessive use of force. Dahil alam naman nating lahat, bagamat may kinakaharap na kaso, si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenting tao. Correct. Kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenting tao. So, paano nila ipapaliwanag yung 2 batalyon na nagpinaghalong sundalo at pulis? These are state forces na never before seen deployed. Siguro nung panahon lang ng Marawi. Pero yung Marawi, combat yun eh. Ito isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kundi excessive use of force and hubris. Ego-tripping na rin ito, Jay. Sir Jay? Go ahead, MJ. Yeah, and I think they're just showing everybody na kapag ka ikaw ay sumalungat sa pamahalaan, ganitong klaseng pambabraso ang maaari mong harapin. Wala bang legal infractions, constitutional infractions itong ganitong mga pagkilos sa Attorney Vic? Full disclosure, Sure. Jay, I'm not the lawyer and I'm not lawyering for Pastor Kibuloy. Opo. With respect to his lawyers, alam naman nila yung mga legal remedies available to them as of this very moment. But from what I have been getting, ang sinerve is arrest warrant. Sure, ang arrest warrant ay maaari mong iserve doon sa mga lugar na kung saan ay pinagdududahang naroon yung taong object or subject ng arrest warrant. Subalit, yung paggamit ng labis-labis na puwersa at yung pagpapadala ng bata-batalyong mga state forces, yan ay not justifiable. Uulitin ko, maaaring may kinakaharap na kaso si Pastor Kibuloy pero ito hindi kilala at nakilala ni minsan na ito ay violenting tao. Attorney Vic, sabi nyo this is sending a signal, ano po? Ito bang ganitong pangyayari, malaki bang impact nito doon sa mga pagkilos ngayon ng Transparency, Accountability Group sa ilalim ng Maisog Movement? For me personally, no. And I think I can also speak on behalf of those who are with the hakbang ng Maisog. Personally, no, walang epekto ito kundi lalong manggigigil at lalong mag-aalab ang damdamin ng mga nakikisa sa hakbang ng Maisog. Dahil yun naman ang mukhang mensahe rito, pananakot. But we cannot. The most convenient thing for all of us, including you, Jay, including you, MJ, including me, is to keep quiet and keep our silence. Subalit pag ginawa natin yan, we are being complicit dito sa pagmamalabis ng Marcos administration at hindi natin dapat hayaan ito. Just imagine, the Constitution is very much in effect and operating and yet they can afford to do this. Paano na kung pababayaan natin na lapastanganin nilang ating saligang batas sa pamamagitan ng taking charter change? Ano na matitirang karapatan natin? Wala na. That's right. Attorney Vic, kami po yung nagpapasalamat. Alam namin na busy-busy kayo sa mga ibang gawain and you took time out to join us this afternoon. Of course, para sa bansa at para sa Pilipino, Jay at MJ, ako ay laging available para sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtawag. Maraming salamat po. Si Attorney Vic Rodriguez, dating punong ehekutibo
nakalihim ng Marcos administration at dati ring personal na abogado ni Mr. Marcos noong siya ay simula nang siya ay matalo nang tumakbo bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Makialam, makibalita sa isyu ng